Hello guys, magandang araw sa ating lahat guys. Welcome na naman po dito sa aking YouTube channel. Guys, for today's video guys, meron lang po akong i-reset na TP-Link EP110 at siyempre magpapalit tayo ng ISIS-ID. Pero guys, bago ang lahat guys, please paki-like, subscribe sa aking YouTube channel. Salamat ka pala guys sa lahat ng nanonood at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ingat-ingat na po tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Guys, ito na guys, TP-Link EEP110. Ang gagawin ko dito guys, bali palitan ko lang yung lumang ISIS ID. So guys, ito na guys. Ito yung pinaka-antena niya, TP-Link. Ito yung adapter niya, no? Siyempre guys, ilalagay ko muna yung dalawang antena. So yan na guys. Next step natin na gagawin, kailangan natin ng LAN cable. Susunod, galing dito guys, sasaksak natin sa PoE. Malinaw yung camera natin. So dito sa PoE, tandaan nyo guys, galing dito sa ating pinaka-antena papunta sa ating PoE at hindi pwede magkabaliktad. Dito naman guys, katabi ng PoE, ito yung PoE, ito naman yung LAN. LAN naman, ito yung ating ISP o Internet Service Provider. Kailangan natin ng internet si TP-Link EEP110. So, Internet Service Provider, sasaksak ko sa LAN sa kanyang adapter. So, sa kanyang adapter guys, meron siyang ito, power cord. So guys, na-set up na po natin, no? Si TP-Link EEP110. So ang gagawin ko dito guys, meron na ito siyang ISIS ID. So gustong palitan ng may-ari ng bagong ISIS ID. So saksak ko muna guys sa ating 220. So ayan guys, nagbo-boot up siya. So ayan guys, ready to configure na siya guys. So guys, ang gagawin ko dito guys, magpalit ako ng bagong ISIS ID guys. Kailangan ko muna itong i-reset. So dito sa loob guys, ito meron kayong makita dito guys, ito yung kanyang reset button. So kailangan lang po natin ng pansundot para ma-reset natin at mabalik siya sa kanyang default setting. So guys, press ko lang ng 3 to 5 seconds. Mahirap na, mahirap.
So press ko ng 3 to 5 seconds guys. So ayan guys, nag-blink na siya. So ayan guys, na-reset na siya guys, no? Sarado muna natin. So na-reset na si TP-Link AEP110. So balik na tayo, punta tayo sa ating cellphone. Ang gamit nga pala natin guys, cellphone lang, no, sa ating configuration. Palit tayo ng bagong SSID. So punta mo tayo sa setting. Galing sa setting, Wi-Fi, click natin Wi-Fi. So guys, ito lumabas na si TP-Link. Click natin si TP-Link. Ito. So TP-Link guys, connected na po tayo. Gamit natin cellphone lang guys, no? So balik tayo. Tapos punta tayo sa Google. Since connected na tayo sa ating TP-Link EEP110, type lang po natin dito, TP-Link, TP-Link dot TP-Link dot EEP. Mali pala guys, sorry. Wala palang dot. TP-Link EAP dot net. So ayan guys, yun lang po ito-type natin, TP-Link EEP dot net. So ito na guys. Ayan. Type natin yung kanyang default small letter, admin. Admin yung kanyang default password, admin pa rin. Then login tayo. So ito na guys, yung lumabas, no? Pasensya na guys kung medyo magalaw-galaw yung vlog natin. So ayan na. Click natin tong let's get started. So ito na siya guys. So gagawa po tayo ng account para mapasok natin yung admin. So username, kayo nang bahala guys kung ano yung gusto ilagay nyo. Dito sa akin, for ano lang to guys, tutorial.
Dito sa akin, lagyan ko lang ng admin. Sa kanyang password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, confirm natin yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. Nakagawa tayo ng account natin para ma-set up natin. So, hanapin natin yung next. So, yan na. Next. So, ito na guys. Ayan na siya. Pagkatapos ito click yung next kanina, ito lumabas guys. Ang function niya is pwede siyang repeater mode at AP mode. Siyempre, gawin nating AP mode para sa ating piso wifi. So, ayan, naka AP mode na siya. So, next natin gagawin, next ulit tayo. So guys, nakalagay dyan configure wireless setting. Ayan, configure wireless setting. So ang gagawin ko muna guys, i-skip ko muna to para makadiretso na ako sa kanyang admin. Hanapin natin, ayan. So nakita nyo, wala akong ginawa doon. Ang gagawin ko dito guys, skip ko muna. Skip ko lang yan. Skip. Ay, mag-skip. So ayan na guys. Ayan. May summary device account. Yan, nakagawa na tayong bagong account, no, para mapasok natin yung kanyang admin. So ayan, hanapin natin yung done. So guys, yan yung done. Click natin yung done. Hanapin ulit natin sa ating cellphone. So ayan guys, yan na siya. Finish. Please connect to the following SSID. So ayan guys, gagawin ko ito sunod guys. I-click ko ito yung I have connected SSID. Click ko yan. So guys, nakapasok na tayo sa kanyang admin. Kita nyo yan. Diyan na guys ha. Yan. Diyan sa taas yung status, wireless, management, tsaka system. So guys, ang i-click ko dito guys, itong wireless. Yan. So ayan ang lumabas sa ating cellphone guys. Diyan na kung medyo magalaw, no? Cellphone lang pang ginamit natin. So guys, tingnan lang guys ha. I hope masundan nyo.
hanapin natin yung dito sa dulo. Ito guys, may nakita kayong action. Kita yung action, yung may parang may pencil dyan. Click nyo yan. Huwag yung delete sign na. So yan guys, na-click ko na. So gagawa na po tayo ng SSID sa bagong piso wifi. So ayan, SSID guys, nakatipiling pa siya. Palitan natin yan. So sa akin guys, Dayday piso wifi. So ayan guys, nakagawa tayo ng SSID. Yan. Yung security mode guys. Yan. Yung security guys, yung security mode niya guys, naka nan lang siya. Naka-nan na siya guys. So since meron na tayong SSID, no? Ayan, Dayday piso wifi, naka security mode natin nan lang. Click natin itong OK. Antayin na po natin guys. So hintay natin ma-save. So okay na yan siya guys, no? Sa ating SSID. Dito naman sa baba guys, ayan, okay na siya. Na-save na yung ano natin, wireless SSID. So ang gagawin natin dito guys, sa 2.4 wireless advanced setting, pwede naman hindi nyo baguhin to guys, wireless advanced setting. So sa akin guys, since yung channel 1 tsaka 11 guys, congested na dito sa amin. So ang gagawin ko dito guys, itong channel, gagawin ko siyang, pwede ako mamili dyan. Yan, yung pwede pagpilian guys. So nakita ko sa Wi-Fi analyzer guys, yung 11 at saka 1 nag-aagawan. So dito ako sa channel 5. So i-click ko yung channel guys, channel 5. Yan lang aking babaguhin guys. So click ko itong save. So antayin na po natin mag-save. Save na yan siya guys. Okay na yan siya. So guys, hanggang dito lang ating video ngayon sa ating meron akong binabagong wireless SSID sa isang piso wifi. So
Okay na to guys, no? Si TP-Link EEP110. Salamat ka pala guys sa lahat ng nanonood at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ingat-ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.